Kaugnay ang alegasyon ni Charlie Atong Ang na may banta sa kanyang buhay, baka usap natin dyan Secretary Vitaliano Aguirre. Good morning po, Secretary. Hi, good morning, Igan. At, kasama mo ba Susan? Good morning. Opo. At si Connie, kasama rin natin. Okay. Cory, good morning. Morning po. Sec, kanina nga na-interview namin si Atong Ang. Ang pinagbasehan niya pala yung word na titirahin, no? Na nanggaling daw sa inyo at kay Secretary Esperon. Bakit to kaya ngayon pinapalutang po ni Atong Ang na kayo mismo, no? Napatayin daw siya. Ewan ko nga, to si Atong Ang kung saan pinagkukuha yung kanyang mga impormasyon na yan Actually, sinasabi ko nga sa kanya na maglabas ka ng ebidensya, hindi lamang yung sabi-sabi mo. Anybody could call you telling you that somebody is going to kill you, pero hindi ebidensya yun. Unang-una, pwede mo akong akusahan ng ibang mga kasalanan, pero yung pagpapatay ng tao, yan ang talagang hindi ko magagawa sapagkat may takot tayo sa Diyos. At sa buhay ko, makikita ang talambuhay ko na kailanman ay hindi ako nag-engage ng ganyang mga masamang gawain. Kaya po tayo po ay na-appoint dito sa Department of Justice, hindi sapagkat tayo gawa ng mabuting nagawa natin, hindi nang gawa ng kasamaan. Sir, meron din ho siyang sinasabi na may kinalaman daw po kayo sa STL operations, particularly na ginagamit niyo daw na front, yung pong kapatid niyong si Ogie. Ano ho ang reaction niyo dyan? Alam po rin, yung kapatid ko, ay yung po'y kailanman hindi nag-engage ng mga illegal gambling operation. Yung po ay kasama ang kanyang mga kasamahan, ay gustong mentra as a legal franchisee ng PCSO sa STL. Legal po yung kanilang gawain, hindi katulad ng gawain ni Atong Ang na kahit isang sentimo hindi ata nagpapahit ng buwisyon. Yan po, bago ka, sapagkat yung kapatid ko hindi kisang yaman ni Atong Ang, ang kailangan mo po para makapasok ka sa isang maliit na area, katulad halimbawa ng isang distrito sa Albay, kailangan mo mga 100 million. Kaya po natural lamang na yung kapatid ko ay kumuha ng kanyang mga kasama, kasosyo, financier, para makapasok lang sila sa legal na operation ng STL. Legal po tayo ngayon, wala na po yung illegal. Ang nag-work, ang gumagawa lamang po illegal ay yung Meridian ni Atong Ang sa ngayon. Nagpatulong ba? At yan ay inumpisa na nga pong i-raid ng mga pulis. Nagpatulong ho ba sa inyo yung kapatid niyo to acquire, of course, yung legal documents para po dito sa STL? Or, Hindi kailanman. Hindi ko siya tinulungan. Kailanman. Sapagkat sabi ko, ang billing ko lang sa kanya, ayusin mo yung kung gusto mong i-mentor dyan, sapagkat alam mo naman tayo, nandito tayo sa Department of Justice, ay ayaw kong maapektuhan ng anumang hindi magandang gawain. Okay. Secretary, si Susan po ito. Susan, yes. Yes. Hindi ba dapat na independent body yung mag-imbestiga sa mga aligasyon ni Atong Ang at hindi yung NBI? Kasi siyempre magkakaroon sasabihin, baka magkaroon ho ng conflict of interest dahil under nyo yung NBI ng DOJ. Alam mo, ang NBI, sinabi ko lang kasi si Atong Ang daldal ng daldal lamang, hindi naman nagpa-file ng kaso. So para lamang siya magkaroon ng window para magpa-file na siya. Sinabi ko sa NBI, in-orderan ko NBI na mag-imbestiga. Pero ang sabi ko, kung ayaw niya sa NBI, pumunta siya sa police, sa PNP, sa CIDG, at doon siya magpa-imbestiga. Hindi naman siya nagpa-imbestiga. So, kaya ako na mismo ang nag-utos sa NBI kung gusto niya. Dalhin niya, ang sarili niya, plus yung kanyang mga testigo para yung kanyang mga akusasyon ay mapatunayan niya. Okay, Secretary, balikan ko lang yung kaso ni Atong Ang. Ano bang nakalagay doon sa record na yung out-of-court settlement niya doon sa kaso niya under era of administration? Siya ba'y dapat mag-involve sa sugal o hindi na? Ayan po ang pinakahanap ko na, pinakukuha ko na yan. Pagkat titingnan ko ng mga kondisyones ng pagpapalaya sa kanya. At alam po natin na yan ay isang bata ni Presidente Erap, pero nakulong si Presidente Erap dahil sa testimonya si Atong Ang laban doon sa kanyang bossing. Pero yung Meridian ba, kay Jack lang ba yun o sa kanya? Ang Meridian ay kay Atong Ang. Okay. Ang
Fontana Leisure Park, yan ay kay Jack Lam na ang consultant ay si Atong Ang. Kaya parang mag-partner sila, business partner. Okay. As a matter of fact, nag-issue ng special power of attorney to si Jack Lam, in-issue para kay Atong Ang na siyang lumakad sa PCSO para makabalik dito si Jack Lam at makapag-operate na muli. Kung ang Meridian nag-ooperate lang sa Cagayan, okay yon? Kung tama, ayon sa opinion ng Department of Justice, kung hindi ka lalabas sa CESA, sa Cagayan Economic Zone, meron kang okay ka Atong Ang. Pero pag kayo lumabas dyan, at yan ang sinasabi ng opinion at itong ng Department of Justice, hindi ka maaari, illegal ka pag kayo lumabas ng CESA, o kaya ng APECO, o kaya ng APAB sa Bataan. Okay, maraming salamat po, Secretary. Opo. Secretary Vitaliano Aguirre po ng Department of Justice.